Day 36, ang babasahin natin ngayon ay may kisda sa Exodus 19 to 21. Exodus 19, ang mga Israelite ay nakarating sa ilang ng Sinai noong unang araw ng ikatlong buwan buhat nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Rephidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampon sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, ito ang sasabihin mo sa angkan ni Jacob sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga hinakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Kaya tinipon ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng inutos sa kanya ni Yahweh. Sila na may sabay na sumagot. Susundin namin ang lahat ng inuutos ni Yahweh. Si Moises ay nagbalik kay Yahweh at sinabi ang tugon ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao at nang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. At sinabi ni Moises kay Yahweh ang pasya ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangan labhan nila ang kanilang mga damit at humanda sa makalawa, sapagkat akong si Yahweh ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok at sabihin mo sa kanilang, huwag aakyat sa bundok ni hahawakan ng anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin. Sa mamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop, at sino mang patayin sa ganitong dahilan ay huwag ding hahawakan. Pag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trumpeta, saka na lamang kayo makakaakyat sa bundok. Mula sa bundok, bumaba si Moises at pinaghanda ang mga tao upang sumamba. At nilinis nila ang kanilang mga damit. Sinabi sa kanila ni Moises, humanda kayo sa ikatlong araw at huwag muna kayong magsisiping. Kinaumagahan ng ikatlong araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trompeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok, sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Tumaas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang buong bundok. Lakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sumagot sa kanya ang Diyos sa magitan ng kulog. Bumaba si Yahweh sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinakyat niya roon si Moises. Sinabi niya, bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas ng hangganan upang makita ko sapagkat marami ang mamamatay. Pati ang mga paring lalapit sa akin ay kailangan maglinis ng kanilang sarili. Kung hindi, paparusahan ko sila. Sinabi ni Moises kay Yahweh, hindi po aakyat dito ang mga tao sapagkat pinalagyan na ninyo ng hangganan ng paligid ng bundok at itinuturing naming banal ang nakapaloob doon. Sinabi ni Yahweh, bumaba ka at isama mo rito si Aaron, ang mga pari at ang mga tao ay huwag mong palampasin hanggang basta hangganan. Sino mang lumampas ay paparusahan ko. Bumaba nga si Moises at sinabi ito sa mga tao. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos, ako si Yahweh ang inyong Diyos, na naglabas sa iyo sa Ehipto, magpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibughuin. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ika-4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa 1,000,000 salinlahi ng mga umiibig sa akin
tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ang araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga alipong lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ang mga dayuhang nakikipanmayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit humihinga ako sa ikapitong araw, kaya't ito'y aking pinagpala at nilalaan para sa akin. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibibigay ko sa iyo, sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalonya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa, huwag mong pagnanasaang mangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang trumpeta, ang dagundong ng kulog at tunog ng trompeta, at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, "Ikaw ang magsalita sa amin at pakikinig kami. Huwag na ang Diyos at baka kami mamatay." Sinabi sa kanila ni Moises, "Huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya sapagkat ayaw niya kayong magkasala." Ngunit nananatili pa rin sa malayo ang mga tao. Si Moises lamang lumapit sa makapal na ulap na kinaroroonan ng Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo ito sa mga Israelita, narinig ninyo akong nagsalita mula sa langit. Ngunit huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan, pilak man o ginto. Gumawa kayo ng altar na yari sa lupa at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog para sa kapayapaan. Doon din ninyo susunugin ang handog ninyong mga tupa at mga baka. Doon ninyo sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Pupunta ako roon at pagpapalain ko kayo. Kung gagamit kayo ng bato sa altar ng inyong gagawin, huwag kayong gumamit ng batong tinapyas ang pait. Ang paggamit ng pait ay isang paglapastangan. Huwag ninyo akong igagawa ng altar na may baitang akyat upang hindi malantad ang inyong kahubaran. Ito ang tuntuning ibibigay mo sa bayang Israel. Kapag ang isang tao ay bumili ng aliping Hebreo, maglilingkod ito sa kanya sa loob ng 6 na taon. Sa ikapito, makakalaya na siya ng hindi kailangang tubusin. Kung ang alipin ay walang asawa ng bilhin, aalis siyang walang asawa. Ngunit kung may asawa siya ng mabili, kasama niya sa pag-alis ang kanyang asawa. Kung sa kanyang pagkaalipin ay binigyan siya ng magiging asawa at nagkaanak sila, ang babae at ang mga anak ay may iwan sa amo. Siya lamang ang lalaya. Ngunit kung ayaw na niyang umalis sapagkat mahal niya ang kanyang asawa at mga anak, gayon din ang kanyang amo, patutunayan niya ito sa harapan ng Diyos. Dadalhin siya sa pintuan sa tabi ng poste ng pinto at bubutasan ng isa niyang tainga, sa gayon magiging alipin siya habang buhay. Kapag ipinagbili ng ama ang kanyang anak na babae upang maging alipin, hindi ito palalayain tulad ng aliping lalaki. Ngunit kung ang babae pinagbili bilang asawa ng kanyang amo, subalit siya'y hindi nito kinaluguran, siya ay maaaring ipatubos sa kanyang mga kamag-anak. Walang karapatan ng kanyang amo na siya'y ipagbili sa mga dayuhan sapagkat hindi ito naging makatarungan sa babae. Kung ang babae na may binili para sa anak ng amo, ituturing siya nito na parang tunay na anak. At kung mag-asawa ng iba ang lalaki, ang babae patuloy na bibigyan ng kanyang pagkain, damit at patuloy na sisipingin ng kanyang asawang lalaki. Kapag hindi ito tinupad ng lalaki, ang tatlong bagay na ito dapat palayasin ang babae ng hindi na kailangang tubusin. Sino mang manakit at magpatay sa kanyang kapwa ay dapat ring patayin. Ngunit kung hindi sinasadya o binalang
pagpatay at ito hinayaang mangyari ng Diyos, ang nakabatay ay maaaring magtago sa lugar na tatakda sa ganitong pangyayari. Ngunit kung ang pagpatay ay sinadya, darapin ng pumatay at papatayin, kahit nagtago pa siya sa aking altar. Sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Sino mang dumukot ng kapwa upang ipagbili o alipinin ay dapat patayin. Sino mang magmura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ang manuntok o mamukpok ng bato sa pag-away ay hindi paparusahan. Kung ang sinuntok o pinukpok ay hindi namatay at muling nakaladkad kahit nakatungkod. Ngunit kung ang sinuntok o pinukpok ay namatay, siya ay alagaan ng nananakit at babayaran pa ang panahong hindi niya naipagtrabaho. Kapag sinaktan ng isang tao ang kanyang alipin, magiging babae o lalaki at ito'y namatay doon din, paparusahan ang taong iyon. Ngunit kung ang alipin ay mabuhay ng 1 o 2 araw, hindi paparusahan ng amo sapagkat kanyang ari-arian ang alipin. Kung ang nag-aaway ay makasakit ng nagdadalang tao at dahil dooy nakunan ito ngunit walang ibang pinsala, ang nakasakit ay magbabayad ng halagang hinihihingi ng asawa ng babae ayon sa kapasyahan ng mga hukom. Ngunit kung may iba pang pinsalang tinamo ang babae, paparusahan ng nakasakit, buhay din ang kabayaran sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, galos sa galos. Kapag pinalo ng amo ang kanyang aliping lalaki o babae at ito'y nabulag, palalayain niya ang aliping iyon bilang kabayaran sa mata nito. Sa ganon din ang gagawin kung mabungi ng amo ang ngipin ng kanyang alipin bilang kabayaran sa ngipin nito. Kapag ang isang baka ay nanuwag at nakapatay ng tao, babatuhin ng baka hanggang sa mamatay. Ngunit huwag kakainin nito, walang pananagutan ng may-ari ng baka. Kung ito'y dati nang nanunuwag ngunit pinabayaan ng may-ari matapos tawagin ang kanyang pansin, papatayin ng baka gayon din ng may-ari kapag nakapatay ang baka. Gayunman kung lalagyan ng halaga ang buhay ng namatay, babayaran ito ng may-ari at hindi na siya papatayin. Kahit bata ang mapatay ng baka, iyan din ang tuntunin. Kung alipin ang napatay ng suwag, ang amo ng alipin ay babayaran ng may-ari ng baka. 30 pilak ang ibabayad at babatuhin ng baka hanggang sa mamatay. Kapag naiwang bukas ang isang balon o kaya'y may humukay ng balon ngunit hindi tinakpan at may baka o asong nahulog doon, ang nahulog na hayop ay babayaran ng may-ari ng hayop ngunit kanya na ang hayop. Kapag ang napatay na masusuwag ay baka ng iba, ipagbibili ang nanuwag at ang pinagbilhan ay paghahatian ng dalawang may-ari, pati ang karne ng batang napatay, ngunit kung ito'y dating nanunuwag at hindi kinulong ng may-ari, papalitan niya ang napatay na baka at ito na may kanya na.